gabi na naman po sa Kevin's Talk. Ngayon, sasagutin natin yung mga katanungan. Ngayong gabi, Ano ba yung mga nagtanong? May nagtanong na ba? ito. Actually, ilang topic lang to eh. Tatlo lang yung topic na natakil. Pero isang concept lang. Kumbaga isang category lang. Tapos, sa previous natin, ano ba na pag-usapan natin, Kuya? About sa... Maraming tanong yun eh. Daming tanong Oo. yun eh, no? So, yung mga sinagot ko doon is may related naman dun sa one. Yun, tama. So, medyo na-explore lang. So, kung medyo hindi nyo naintindihan yung iba, mayroon naman tayong Google or may mga bagay tayo na pwede nating malaman or basis dun sa YouTube. Tsaka, syempre, para alam natin na hindi lang gawa-gawa ni Kuya Kevs yung mga pinagsasabi niya dito. Kundi meron talagang pag-aaral, research, tsaka science, mga lab test, gano'n. Yeah, mas ano kasi, parang hindi kasi naiintindihan ng tao. Siyempre, Okay. sabi ko na yung totoo. So, ano pa in-expect mo? Nasa Pilipinas ka. Pang-ilang world country tayo. So, kumbaga, bago pa umabot sa Pilipinas, yung knowledge is, ang dahil pang dadaanan ng ibang bansa ng Ayan yung sinasabi ko. Kaya minsan parang medyo nalulunod tayo. Yun, kailangan din natin aralin. Para, di ba nga, pwede mong i-research yan word by word. Yes. Word by word, para hindi ka malunod. Kasi baka isipin ng mga viewer ko o yung mga nagugulat doon sa nilabas ko na profile ko is human biomechanics at biomechanics ng sports. I-emphasize ko lang siya na magkaiba ang biomechanics ng sports at human biomechanics. Oh. So, ang sports is about workout, exercise, movement siya. Ang human biomechanics naman ang pagkakaintindi ng tao is parang biomechanics ng sports. Pero kasi, kung ididig nyo kung ano ang ibig sabihin ng human, is lalabas talaga kung paano tumatakbo o ang sistema ng katawan, inner, outside niya. So, the way siya mag-function. The word itself, mechanics. Yes. So, mechanic is... Para siyang Okay. yes, exactly, para siyang human being. Oo. Yan. Mechanics, yun, moving. Mm. So, bali punta na tayo sa pinaka-main topic natin ng subject ngayong gabi. Yan. Unang tanong, ready ka na ba, Kuya Rex? Kinakabahan ako sa tanong mo Parang pinagandaan nyo to Hindi, ano lang to. Kasi may natanong lang from the page. Ayun. Ang unang tanong, how to remove belly fat? Yun kasi yung kadalasang problema ng mga ano ngayon eh. Napansin ko, this pandemic, pagdating ng face to face, bilang ang tataba na ng tao. So, anong masasabi mo din, Kuya? How to lose? Ngayon, ang problema naman nila, how to lose? How to lose belly fat. Belly fat. Kasi ang pinakamahirap naman talaga lose belly fat. Kasi nagdali. Ang hirap yan. So, related to dun sa topic na sinasabi ko when it Yeah. comes to biomechanics ng sports. Kasi sa biomechanics ng sports, doon tulad yan na sinabi ko dun sa talk ko na sineparate ko ng una, na ako lang, di ba? Na nag-video by Okay. myself. Tinakal ko doon kung ano yung laman ng biomechanics. Okay? Kasi kailangan mag-connecta yung dalawa. Biomechanics ng sports tsaka human biomechanics. Magkaiba talaga sila. Kung hindi naiintindihan ng viewer. Kasi ang pagkakaintindi nila, pagka sinerch nila ang biomechanics, is lalabas biomechanics ng sports. Para sa akin, it's only biomechanics ng sports. Kasi hindi nila dinidig o inaalam kung paano tumatakbo ang pathways ng human body. Okay. So, dun sa base sa tinanong mo, kung bakit hirap ang tao mag-lose ng belly fat. Actually, hindi siya mahirap i-lose. Ang pinakamahirap pag dumating ka sa edad ng 40, 50, 60. Na-notice ko, kahit saan mo talaga daanan, yun yung sinasabi ko, ang metabolism indication ng edad. You cannot increase your metabolism kahit anong pang gawin mo. Imposible. Metabolic rate, pwede pa. So, yun yung mga function ng organ mo connected to each other. Kung paano sila tumatakbo na hindi nagtitisi
problema kasi dito, yung dysfunction, pag hindi sila nagpa-function. Actually, ang pathways is isa. Same as same yan. Isang pathway lang lahat. Kanya-kanyang pathway yan. Kahit aralin nyo by biology, isa lang ang pathway ng lahat. Ang nagiging problema is dysfunction. Pag nag-dysfunction ng isang linya. So, yun yung pinakamahirap. Kaya kahit ang mga dalubhasa, nahihirapan talaga kung ano ba pinagmumulan na root cause. Kasi sintomas na lang lagi nakikita. Maniniwala ka ba belly fat is problem when it comes to sintomas? Sintomas lang yan. Belly fat natin is a symptoms. Sintomas siya. So, fat siya. So, ang nangyayari kasi, kaya tayo tulad nun ng pandemic, sinabi mo nga, ang daming tumba, ang daming stress. Talagang tataba ka talaga. I-lockdown mo ba naman ang sarili mo sa loob? At puro, ang pagkain natin is, ano in-expect mo? Puro dilata. Puro process. So may stock siya sa gluteus spot mo. So hindi ka nakakain ng maganda. So, kaya ko pinapasok dito yung edad kung bakit hindi matunaw-tunaw talaga, hirap talaga malus mo ang belly fat mo kasi dikit din siya sa edad. Paano ko siya nasasabi? Pansinin mo, tulad yan ang sinabi ko pag pumasok ka ng biomechanics ng sports, yung how to increase the metabolism. Sinabi ko, paulit-ulit na lang sa talk ko, hindi mo pa pwedeng pabilisin ang metabolism mo. System yan eh. Paano mo pabibilisin yan? Metabolic rate pwede. Doon ako maniniwala. Kasi ang pagkakaintindi ng tao, metabolism. Kung paano yung panunaw ng tao. Hindi, imposible yun. Metabolism indication ng edad mo yan. Kahit aralin nyo sa biology yan, kahit pumalo pa, pag-mix mo pa ng chemistry, biochemistry yan, walang lalabas dyan, kundi iisa lang. Indication siya ng edad. Ngayon, yung 1 to 20, rapid ng metabolism ng tao dyan. Pag sinabi mo rapid, ang bilis. Okay? Kaya nga nagtataka ako, ang tao, bakit yung mga matataba na bata, nasa edad pa lang ng 12, 13, 14, 15, ubis na. Siyempre, indication mo malaki siya. Tama ba ako? Obese 1. Nung inaral ko ang diabetic, nakakita ako doon, kaya nagkaroon ng diabetic 2. Yung diabetic 1 pala is para sa mga bata. Kasi hindi nila ma-determine eh. Hindi nila pwede sabihin, ano ka pa lang, 15 years old ka pa lang, 12 years old ka pa lang. Diabetic 2 ka na. Kaya naglagay sila ng level. Kaya doon nabuo yung level 1. Natawa ako dito nung inaral ko yung diabetic. Level 1, kaya pala nagkaroon ng diabetic 1, 2, 3, may mga level. Yung level 1 para sa mga bata. Doon siya lumabas. Naisama ko lang para magkaroon ng idea kung bakit ang hirap talaga mag-lose ng belly fat. Para may idea ang tao. Okay. So, doon sa 1 to 20 rapid, tulad sa biomechanics ng sports na sinasabi ko, pagpunta natin ng 20 to 25, malakas ka niyan. Okay. Prime ka niyan, primera ka niyan. Kahit sa sports, primera ka. Magpipik ka, 25 to 30. Oop! Experience ka na niyan. Kukunat ka na eh. Pero hindi ka pa magulang. Gugulang ka ng 30 to 35. Doon magulang ka na. Kahit sa sports yan, mapapansin mo. Kahit sa aralin yan. Babagal ang sistema, magbabagal na yan, mag-umpisa na yan ng 36, 37, 38. So, ang nangyayari dyan, yung gap of period na yan, dapat, ang mali ng fitness industry kasi, pagdating ng, wala kasi nag-aral eh. Wala nag-aral nito. Walang tumuklas nito, kaya may hirapan sila determine na bakit life starts at 40. Which is, pinakamahirap talagang stage, ang 40, 50, 60. Yung inaral ko siya, ang preparation mo pala dyan is dapat 35 pa lang, nagpe-prepare ka na para sa 40s mo.
Kasi anong nangyayari? Pagdating mo ng 40, doon ka na mag-iisip eh. Ano ako? Tawag dito, kailangan ko mag-workout na kasi life starts at 40. Tsaka iba na yung pakiramdam ko eh. Parang bumabagal na ako. Oops, hindi ka bumabagal. Hindi ka bumabagal. Talagang babagal ka talaga. Kasi 40 ka na eh. Hindi ka talaga babagal. Hindi ka talaga bumabagal. Babagal ka talaga. What did you expect? Kasi tumatanda ka, hindi mo na mapipigilan yung pagtanda mo eh. Ako, inagapan ko na siya. Tulad niya, sinabi niyo parang hindi ako tumatanda. Sabi ng mga bata. Sabi, uy, ba't ganun yung katawan mo? Bakit ganun ka parang ang bata? Oh, syempre. Yan ka naman sabihin ko sa iyo yung sikreto. Hindi ko pwede sabihin yun. Kahit sa'yo, sinabi ko yung sikreto, wala kasi sinasabi, di ba? So, hindi ko pwede sabihin ko ano yung sikreto ko. Kung ano yung nagagawa ko na hindi kayang gawin ng iba. Hindi ko siya pwede sabihin. Aantayin ko muna yung mga dalubhasa na magsabi nun. Pag nanggaling na sa kanila, saka ako magsasalita sa media. O kaya doon sa YouTube channel ko. Na pwede ko na sabihin ko. Kasi nilabasan nila sa ibang bansa. Okay. So, yung indication ng edad, indication din kung paano mo i-burn yung subcutaneous fat at visceral fat mo. Depende nga siya doon sa metabolism, na tinatawag yung metabolism. Pero hindi nga siya bibilis. It's impossible. Kasi indication nga siya ng edad, metabolic rate ng papa mo. Nagigets mo? Actually, pag dumikit ka ng 30 to 40, mabilis pa ang pansunog mo ng taba sa outer layer ng subcutaneous fat. Babagal talaga siya ng 40. So, ang nagiging problema talaga dito is 40, 50, 60. Wala akong hinawakan ng 40s below na nahirapan akong papayatin. Kahit yung mga online ko, na yung mga nagko-consult sa akin, di ba? Pansinin mo, okay, madali lang sa akin yan. Hindi ko nga tinuturuan ng workout kasi kahit anong workout, pwede naman. Yun nga lang, kung anong goal ng tao is dapat maging specific siya doon. Kung gusto niyang magpaganda ng katawan, talagang papasok ka ng bodybuilding. Wala tayong magagawa dyan. Kung gusto mo naman ng power, papasok ka ng powerlifting. Magiging specific ka na. Okay? Pero to be fit, magiging magbabago siya. Sa lahat kasi ng aspeto, magkakaroon ka talaga ng belly fat. Pinakamahirap yan kasi subcutaneous fat nga, sabi ko nga sa'yo. So, paano mo siya i-burn? Ngayon, binigyan ko ang idea ng tao, pinakamahirap na ang mag-burn ng belly fat pagdating mo ng 40, 50, 60. Kasi iisipin mo, diet ang gagawin mo. Ngayon, doon sa mga nag-diet, kuno yung diet kasi hindi ako nagda-diet. Wala akong sinasuggest na diet. Diet sa akin is may bounce back. Yun ang sinasabi ko dito. Magkaiba ang nutrition sa diet. Naghihiwalay na sila. Parang fit sa healthy. Diba? Yun tinuturo ko sa'yo. Ngayon, nahihirapan ng tao kasi hindi nila alam kung ano ang gagawin na proper way. Kung paano ba talaga mawawala dyan. Kasi ang daming papakinggan eh. Ang daming sasabi nito sa social media. Ang daming sasabi ng doktor ng ganito. Ang daming sabi-sabi ng ganito. Ito pag-aaral ng B-studies. Nagets mo? Pero, di mo ba tinanong kung ginawa ba nila yung studies nila? Nagets mo? So parang, paano ko siya nasasabi? Kasi ako, bakit ako na-apply ko siya sa kliyente ko? Kahit hindi ko nakikita yung kliyente ko, person. So online kasi ako magtrabaho. Consultation na lang ako ngayon. What if pag nakita ko pa ng personal yung client? So mas mabibigyan ko pa siya ng mas detalyado at mas madali para sa akin, di ba? Kasi nakita ko personally. Pero paano ko siya nagagawa? Paano ko tinutunaw yung taba ng belly fat o subcutaneous fat kung tawagin na may tinuturo lang ako kung paano yung gagawin. Nagsasuggest pa ba ako ng workout niya? Sa mga nakakausap ko tao. Wala na no? Kahit ano na lang sinasabi ko kasi lahat naman makakatulong. Actually, mobilization body weight is one key success. One key success, very successful when it comes to longevity. In short, sustainability. Wala na akong mahanap ng magandang workout kundi yung dalawa to sustain.
Bakit? Kasi anytime, anywhere pwede mong gamitin. Nagets mo? Body weight mobilization. Wala kang weights, kaya mong gamitin katawan mo. Kung alam mo kung paano siya gamitin. At kung may idea ka paano gawin yung body weight workout at mobilization workout. Compare mo sa ibang workout. Right? Awansin mo? So, kailangan mo ng weights, kailangan mo ng bike, kailangan mo ng treadmill. Kung nasana yung katawan mo, simpleng mobilization. Simplicity kasi ang nawawala. Yun ang mali ng tao. That's mo. So, ang akin, binibigyan ko muna ng knowledge bago ko sagutin yung tanong kung paano ba mawawala yung belly fat. Paano re-resolvehin? Ako nire-resolve ko siya from the cause, not from the symptoms. Kasi sintomas na nga siya. So from the symptoms, ang mangyayari, pag tinapalan natin yung sintomas, may tendency na naman babalik. Tama ba ako? So bakit hindi na natin pinpoint kung ano yung problema? So ang nagiging problema kasi, tulad yan, kahit anong workout, pwede naman. Tataka ka ba? Bakit pagdating sa belly fat, hindi ka makapag-lose? Okay, so, ano ikaw? Tayo mo nakita sa gym nito, no? Yeah? Gaganda ng katawan, gaganda ng apple. Bakit? Dapat, maganda rin yung tiyan mo. Napaliit mo rin. Bakit hindi mo mapapaliit? Yes, mo? Bakit hindi mo siya manus? Guess mo? Ngayon, hindi mo siya malus, nagda-diet ka, hindi mo pa rin siya mapanipis. Bakit? Dalawang klase to. Etong pinaka hindi naiintindihan ng tao. Nakatingin ng tao, outer layer, which is subcutaneous fat. Ngayon, maniniwala ba kayo, minsan hindi problema ang subcutaneous fat. Kaya hindi nyo mapalus ang taba nyo sa outer layer. Baka ang problema is yung hindi nyo nakikita, which is visceral fat. So baka yun ang nagiging problema. Ang problema, hindi mo makikita ang visceral fat. Visceral, nakatago. Ito isasuggest ko sa tao. Kung may capacity kayo, may pera kayo. Natural, pag nasa 40s, 50s ka, maganda ang trabaho mo. May may capacity ka na eh. May capacity ka, may pera ka. I suggest, kung hindi nyo na nakikita, o hindi nyo na nakukuha, o bakit hindi numinipis yung tiyan ko? Baka may problema. Kasi kung nagda-diet kayo, inayos nyo naman ang diet nyo, ang ganda ng diet nyo, pumayat kayo, pero yung tiyan nyo hindi numinipis, papangtaka ka. Mapapaisip ka. Kasi lahat nunipis, buong parte ng katawan mo. Bakit yung tiyan mo lang hindi mo mapanipis? So, baka yung inner layer ang problema. So, kung ako magsasuggest, makakatulong siguro to check kung tama yung sinasabi ko, tama yung inala ko, o yung inaral ko, which is, bakit hindi mo pa MRI yung parte ng talipan mo? Lalo-lalo yung liver. Yan yung dapat ipacheck when it comes to 40. Mga 40 na hindi na pumapayat, ang laki ng impact nito. Sure ball ako dito. May malalaman kayong kakaiba dyan. Then, kung hindi nyo alam kung paano bumasa syempre ng result, patulong kayo sa radiologist. Trabaho nila yan. Okay? So from there, yun yung masasuggest ko na malaking tulong. Baka hindi kayo pumapayat is baka may problema sa loob. Paano nyo na makikita yun? Pa-MRI nyo para ma-check nyo yung inner ng visceral fat at lalo-lalo yung liver fat. Napaka-importante niyan. Okay? Then, eto na ang suggestion ko kung paano na mapapapayat ang belly fat. May idea ka ba? May idea ka? Hindi, common. Actually, ako marami akong idea. Kasama na yung ketones, yung fasting, yun ang tawag doon, yung nauuso na Intermittent fasting? Oo, intermittent fasting, yun. Yung nauuso ngayon. So, tsaka may nakita din ako sa online na parang 1 meal lang siya per day, tapos fasting nga yung ibang oras. Okay. So, yun. Yun yung mga nakikita. Tama ka, tama. Maganda rin yan kasi marami lumalabas ngayon sa online.
Wala naman akong ano dyan. Yung mga napapanood nyo sa online, is kung sino yung tao mga nagsasabi dyan. Wala naman akong against dyan. Kasi page naman nila yun. Sila naman, talk naman nila yun. So, hindi ko sila pakakailaman. Ang akin lang, tulad yung sinabi ko sa'yo, depende nga yan sa edad, BMI mo. Actually, yung katawan, pare-pares lang katawan ng tao. Okay. Doon na nga ako natatawa eh, pagka iniisip ko, paano magkakaiba kasi tayo ng body type eh? Sandali lang. Pare-pares lang tayo ng mata. Pare-pares lang tayo ng organ. Gets mo ako? Guys, baka may mali lang kayo ng pagkakaintindi. Doon lang ako naguguluhan eh, pagka sinasabi nila, hindi kasi tabain ako eh. Oh, hindi kasi payatin ako eh. Masyado mabilis metabolism ko, mabilis pa naman ako. Oh, talaga? Baka hindi mo lang alam kung ano yung mali. Yun yung hindi nila magets. Okay. Mali kasi analogy na tinatawag ko na analogy. Kaya naguguluhan din sila. Naguguluhan din ako eh. Sabi ko, bakit hindi nila magets? Gets mo? Lahat ng sinabi mo, makakatulong yun. Pero depende. Nagets mo? Tulad niya sa sinabi ko mga to, ano ang pinakamataas na percentage sa tao? Lifestyle, everyday. Paano tumatakbo ang katawan ng tao? Ano ang pinagmumula niya ng energy? Ano pinagmumula ng energy ng katawan ng tao? Yun nga, carbohydrates. Ano tawag mo doon? Ano tawag mo doon? Pag kumakain ka ng tanghalian, ano tawag mo doon? Pag kumakain ka ng breakfast, ano tawag mo doon? Pag kumakain ka ng hapunan, dinner, ano tawag mo doon? Di mo alam? Kakain ka. So, ibig sabihin, anong tawag mo sa pagkain? Food. So, ang food, kahit sa mo daanin, lahat ng energy mo manggagaling sa pagkain. 70% food. So meaning, kahit mag-fasting ka, kahit ayusin natin to, o itong mga to, kahit ayusin natin yung 10% ng workout mo, kung ma-perfect natin yung workout, okay, saan napunta yung 60%? Kasi kung itatapal natin yung workout mo, perfectin natin doon. Pak, i-minus natin sa 70%, ilan natira? So ano problema? Ano nagiging problema ngayon? Doon yung sinasabi ko, tinapal natin yung 10% mo doon sa workout, nasolve natin yung workout. Kasi nag-workout ka naman eh, fit ka eh. Problema mo belly fat, ano nagiging problema? Ano ba yung yes, exactly, yun yung pinakamalaking problema. So pagkain, ang sasagot sa tanong ng belly fat. Guess mo? Kasi kahit anong abs workout nyo, core workout nyo, gaganda ang muscle mo. Muscle. It's muscle. Not the belly fat. Magkaiba yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo na lagi ko in-explain. So, analogy. Hindi maintindihan ng tao yan. Kaya nahihirapan silang makakuha yung gusto nila. Then, pag nakuha nila, bibitaw. Kasi ano ginawa? Diet. Dinideprime mo ang sarili mo. Okay? Kaya nanggigigil ka lang. Then, papasok sa'yo, kasi ang thinking mo, nakadiet ka, hindi mo nakakain ang gusto mo eh. Tama ba ako? Hindi mo nakakain kasi nakadiet ka nga eh. Then, dadating ka ng ano, consistent ka sa diet. Ganda disiplina mo. Pagdating mo ng weekend, ano ang sasabihin mo? Saan napunta yung dala? Nasaan yung consistency mo? Tsaka yung disiplina mo? Nawala na, kinilik mo ng isang beses lang. Kaya sabi ko sa'yo, di ba? Yung tatlo na yun, kahit may willpower ka pa, sasablay yan. Ang dami ng athlete yan, dami ko ng inaral yan. So, ibig sabihin, kasama lang sila sa minimal stage. Period of time ng goal mo. Di ka nag-goal ng simula ng pinanganak ka hanggang matibok ka, yung goal na yun. So magkaiba. Gasa na. So, nagigets mo na yung pinipinpoint ko sa analogy. Nagkakaroon ka na ng idea. Sana naiintindihan ako ng mga viewers ko. Kasi ang hirap explain sa tao
ng ginagawa ko. Na ang sasagot sa subcutaneous fat mo is pagkain. Nothing, wala ka nang magagawa kundi yun lang ang sagot. Pag nag-workout ka, magkakamuscle ka. Core workout ka, magka-endurance, titibay ang core mo. So anong ginawa mo? Pinalakas mo siya. Nilagyan mo siya ng power. Pero pinapayat mo ba siya? Hindi, di ba? Kasi binigyan mo nga siya ng power at strength. Magkaiba, endurance. At sinubo mo sa core mo. Sa mo, para mo mawawala yung subcutaneous fat o yung belly fat? Pagkain. Yun talaga nagbibis ang tao. Pagkain lang. Sinabi ko lang yung iba para magkaroon kayo ng idea at malaman nyo kung ano yung pinagmumulan talaga ng problema. Hindi yung sintomas. Kasi belly fat is a symptoms. Okay? So, yun lang ang masasabi ko muna. Marami pa rin yung sabi ko. Napasubo ko doon Tapos, pangalawang question natin, ito nauuso to. Yung word term na to, mayroon ka, iba-iba kasi yung term nito Jay, sa iba't ibang bagay. Pero, ang term na pag-usapan natin ay plateau. Sa gym. Nauuso yan sa gym workout. Ganda ang tawag yan So, Sige. yun. Nag-workout ka sa gym, tapos na-hit mo yung plateau mo. So, ano mo doon, kuya? So, matagal na sila, pero habang nagiging nila yung plateau nila, nag-ongoing pa rin sila sa gym. Kasi ang sistema kasi ng plateau, pagdating sa workout, maniniwala ka pati sa sa pagkain ng paplato ang katawan. Parang akin, yung katawan ko ngayon. Eh kung sadyain ko ay iplato to, hindi tuwan-tuwa ka, di ba? Ganda ng katawan mo for the whole year, ipaplato mo ng isang taon. Tingin mo kaya-kaya ng tao yun. Ipaplato yung sarili sa ganung busy. Hindi mo ba nasusubukan? Yun yung project ko ngayon, yung 365 days. Papakita ko sa tao na pwede pala magplato ang katawan, na naka-steady lang yung physique. Kasi pag sa iba, tulad yung mga napapanood mo sa physique ng mga pang-competition, magaganda ng katawan, pang-modeling, ano napapansin mo? Hindi kaya i-hold. Tama? Hindi kaya, di ba? Masyado na. Hindi, katulad ng mga yung mga nagpapaganda ng katawan. Ano napapansin mo? Pag yun naririnig mo sa mga gym, pag nagda-diet ka, ano mangyayari pagkatapos? Yung iba tumakaba. Ano lang naman yun sa mga naririnig ko Oo. lang, tumakaba. Tuma- Kaya hindi ako masyadong nag-aano sa mga builder. Kasi, Oo. Hindi ako ka masyado- naka-follow sa kanila. For me kasi, parang for me, attaining gym is such a activity lang, fitness, for fitness, health conscious, gano'n. So, medyo hindi ako nagpapatronize ng mga gym, yung mga bodybuilder, hindi ako Pero Ayan. may Pero idea ka. yun, kaya medyo parang wala akong idea, but pang pag sinabi nila plateau, wala akong idea, mga ganun. For me, parang activity, daily activity ko lang. So, yun, yung bodybuilder na tinutukoy ni Kuya, yun. So, pwede mo explore nga. Oo. So, For me na walang knowledge, yun. So, ano yun? So eto, dito mo lang malalaman yung plato. okay. So, may pinagmumulan ng plato. Plat ka nga eh. Tulad yung sinabi ko sa'yo, ang swerte ng tao, pag nakuha niya yung katawan niya, bigla siya nagplato. Bakit? Nag-stop ka na eh. So, ibig sabihin na stagnant ka sa ganda ng katawan mo. Ang problema doon, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, pag nagpaplato, may stage kasing maganda. Ibig sabihin, hindi mo pa rin makukuha yung ganong kaganda. Kumbaga, ang nagpaplato, yung mga nasa stage na nasa middle. So, nag-i-start ka ng workout mo, nasa middle, nasa middle ka na. Kalagitnaan ka na. Kalagitnaan ka na ng workout, fitness level mo, or fitness achievement mo. Kadalasan ng plato, nag-i-stagnant sa gitna. Kasi same routine ka. Same routine, same ang ginagawa mo. Tulad din ng, kaya nga ako, kaya ako nasasabi ko walang special sa workout. Kasi pag titignan mo yung mga workout ko, matatawa ka nga eh. Kasi yung iba sinasabi sa akin, tangina, nangasar yata to si Kevin eh. Kung ano lang pinaggagawa eh. Kasi lahat kasi gusto ko magawa. So gusto ko lang, relax na yung katawan ko.
Agad mo? Kasi yung iba hindi nila malaman kung ano ang meaning ng workout. Kasi gumulo eh. Nung inaral ko talaga ang exercise sa biomechanics ng sports, natawa ako. Sabi ko, parang ano pala to? Parang diet din. Ang daming lumabas. Nagets mo ako? Ang daming din lumabas. Ginugulo kayo, binablind spatan kayo. Bakit? Sa araw-araw ba ng daily lifestyle mo, bubuhat ka? Ano lang tayo being honest lang tayo Ikaw ba sa daily lifestyle mo, kung di ka construction worker o talaga yung trabaho may bumubuhat ka, naglilift ka ba ng kung ano-ano sa trabaho mo? Yung totoo Depende naman talaga sa trabaho. depende sa trabaho, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya daily lifestyle. Nagigets mo? Konektado kasi itong ano na to, plato na to doon sa daily needs ng tao. So, ano yung ginagawa ng tao? Kasi kung babalik tayo, yung inaral ko ng literature, maniwala ka sa akin, ang katawan talaga dati ng tao, katawan ko lang. Wala ka rin makikita na sobrang taba unless mayaman yung tao. Kasi nakakain niya lahat, nakakapag-pleasure siya. Pwede yun. Okay. Panay-panay sa katawan ng tao dati. Lean. Nung inaral ko nga rin yung bodybuilding, natawa ako Kasi kung babalikan mo yung mga nagba-bodybuilding dati, hindi siya ganun kalalaki. So, natawa nga ako, ba't naman yung bodybuilding dati? Ang liliit lang. Lumaki lang, bahagya lang. Sumabay lang sa evolution, yun yung sinasabi ko sa last time. Yung kinikwento ko doon sa ibang toko, may evolution of man. Agriculture, pumunta ng industrial, syempre may science yan. Sumasabay din ng science dyan. So ano yung sinasabi ko? Chemical ang sinasabi ko. So, yung chemical na yun, related din yun sa plato. Gets mo? Ang plato, workout. Sa workout mo, pag nagpaplato ka, ibig sabihin, nakukuha na ng body mo yung very comfortable zone. Immune na siya doon sa movement na yun. Ngayon, may hindi alam ang tao dito. So, pakinggan mo na ito mabuti kasi hindi mo alam yung meaning ng plato. Tulad nga ng sinabi ko, ilang percent ang workout? Ilang percent sa diagram? Sa previously 10%. 10%. Okay. So, ang exercise is 10%. Ulitin ko muna para malaman ng tao. Ang exercise is 10%. Meditation is 10%. Kailangan mo yan. Malalim masyado 10% ng meditation. Ang 10% is circadian rhythm. Kung ano talaga ang routine ng katawan sa isang araw. Kung paano talaga siya nakadiagram. Sisikat ang araw, titilaw ang sasabay ka ng gising, dudumi ka, tanghalian siesta time ka, balik ka na naman sa galaw, dinner, o lulubog na ang araw, papahinga na tayo, gabi na. Yun ang ikot talaga ng circadian rhythm na hindi naiintindihan ng tao. Ngayon, pag binaliktad mo ang circadian rhythm, anong mangyayari? BPO industry. Ang laking problema mo. Dami nagko-consult sa akin ngayon. Puro BPO. Nata-challenge ako sa BPO kasi binabaliktad yung oras. So, natitwist yung utak kung paano ko nilalaro yung pagkain. Natutuwa ako sa kanila. Kung paano ko pinabibilis yung metabolic rate na hindi nag-workout. So, balik tayo sa plato. Doon sa plato na nangyayari is 10% ang workout. Inayos natin ang workout. Ilang percent yung food? 60. Okay. So, pinorek natin yung 10%. Tapal natin doon sa 60%. So, may matitirang 70%. May matitirang ilang percent? May 60. To be exact, 60. So, tingin mo, nagpaplato ang katawan ng tao dahil sa workout o dahil sa pagkain? Base doon sa tinapal ko yung 10%, iminayos natin doon sa 70%. May natirang 60%. So, ano nagiging problema? Yung sumobra. Yung sumobra. Yung 60%. Oo. So, ibig sabihin, ang sasagot dun sa plato is ano?
tapatan mo yung 60%. Exactly. So, ang problema, hindi workout. Sa totoo lang, ang problema, pagkain. Agad ako. Kasi kinarek na natin yung 10% mo, pupunta naman tayo sa pagkain mo, tinapan natin yung perfect na 10% mo, binagay natin doon at minayos natin sa 70%, may natirang 60%, ano nagiging problema? So, yung sumusobra. Yung pagkain. So, ibig sabihin yun nag-ano doon, nag-trigger sa'yo, kaya ka nag-go cold, steady, is pagkain. Kasi nga, ang taki ng percentage ng pagkain na kailangan mo. Wala kang pagkain, wala kang energy. Ganun na kasimple yun. Gusto ko. Energy yan eh. Okay? Glucose ketone bodies, ATP yan. Magbabago talaga yan. Huwag ka kumain ng mangyayari sa'yo. Hihina ka. Natural. Kaya nga sinasabi nila, food is life eh. Kaso, minsan, hindi naiintindihan ng tao, food, sometimes, is the chemical that put you on the critical situation. Kahit saan natin paikutin yun. Okay? So, ang sagot ko doon, when it comes to plateau, workout, not necessarily workout ha. Kahit ma-perfect mo yung workout mo o nakuha mo na yung pinaka-peak ng workout mo, actually ang workout, kailangan mo ng change. Change lang siya. Paano ko nasabi? Ikaw, anong workout mo? Bodybuilding ka? Standard tayo ha, standard tayo. Bibigyan ko kayo ng routine. Correct me if I'm wrong ha. Bibigyan ko ng knowledge yung viewer ko. Sabihin mo sa akin kung mali ako tama. Pwede rin kayo mag-comment dito guys. Okay? Kaya hindi na ako nagtuturo ng one-on-one training. Bibigyan ka ng knowledge. Bibigyan ko rin ng knowledge yung iba na. Sa workout, correct me if I'm wrong. Ang program ng tao, pull. Okay. Pull, press, tulak. Curl, extend. Para ma-extend ng internal. Okay. Sa legs, squat, press. Lunges. Okay? Ano pa naiisip mo ng workout na hindi ko nasama? Na movement. May na-skip pa ba ako? Wala na, no? Yun na yung galaw lahat, no? Pero sa ano? Sagittal. Hindi, no. It's workout eh. It's workout eh. Oh my. Ginagawa nila eh. Mobilization ka papasok nun. Unless you do the sagittal movement. Ang sinasabi natin dito, workout, nagiging specific ng workout kasi nasa gym ka. Kung ano yung mga movement lang na ginagawa nyo. Okay? Tinumbasan ko lang siya. Sulat mo to. Pull. Push. Press. Curl. Extend. Okay? Sa squats, nag-ano ka, nagpe-press ka. Sa deadlift naman, nagpupull ka. Tinapatan ko lang ha. Lunges, front. Okay ha, front. Pag nagbabak ka, ano naman ang nagbabak sa'yo? Wala. Wala kang movement sa back. So ang mangyayari sa atin, sagittal movement. Sagittal, left and right lang. Left and right. Ngayon, correct me if I'm wrong, nasabi ko ba lahat ng movement? Lahat ng machine na lumabas dyan, kahit anong pang gawin nyo, kahit anong pang ilabas mo, yung pa rin ang ano yan. Yung pa rin ang labas nun. Yung mga sinabi kong movement na yan. No? Ibig sabihin, to gain the muscle, same scenario lang yan. Pupush ka, tutulak ka. Hihila ka, magpupul ka. Okay? Magka-curl ka, mag-aangat ka para sa bicep mo. Extend ka naman, pull the trigger. Ganun pa rin siya. Mag-i-squats ka, mag-press ka. Okay? Mag-lift ka ng calf, mag-press ka, mag-ano ka pa rin. Itinto ka pa rin. Curl pa rin siya. Ano pa naisip mong movement? Sagittal movement. Ano pa sagittal movement? Unless mobilization ka. Yun yung sinasabi ko. Pinagkaiba ng nagpapaganda ng mga katawan kasi naka-steady focus sila sa mga muscle.
Kadalasan pa nagpapaganda ka ng katawan, 1 to 2 or 3 muscle, pinagsasabay mo. Minsan single, minsan dalawang muscle. Pansinin mo, may narinig ka ba na ano, ang workout ko ano, kahit ano, katulad sa akin, pansinin mo. Ano workout mo kuya? Wala, kahit ano lang, trip ko lang. Kailan mo ako narinig na ano, ano ako ngayon eh, bicep, tricep, shoulder. Legs ako ngayon, legs day. Wala, di ba? Kahit anong trip ko, okay. Gets mo? Ang nakikita kasi ng tao, kala kasi nila, to grow the muscle, kailangan mong tutukan. Pag magpapaganda ka, kailangan mo sila tutukan. Kung magpapalaki ka talaga. Kailangan separate by muscle by muscle. Which is totoo yun. Muscle hypertrophy, kailangan mo yan. Gets mo? Ang hindi nila nalalaman, kaya sila nagpa-plateau. Kasi same movement direction na sila. Nagigets mo na? Paano ko sinasabi? So dun pumapasok si body weight at si mobilization. Pansinin mo lahat ng workout ng body weight at mobilization. Lalo mobilization. Ilang muscle group ang sumasabay sa flow? Nabilang mo ba ang muscle group? Ilan ang gumagalaw? Pag nag-exert ka minsan ng movement, ilang muscle group? Hindi mo na mabilang minsan. Minsan buong katawan sumasabay, di ba? Sumasabay sila gumalaw. Compare mo doon sa chest, sa pectoralis mo, sa bicep mo. Na which is nag-push up ka kasama tricep. Kasama ko. Okay, gets mo? So, ibig sabihin pa nag-move ka ng normal movement sa mobilization at nag-create ka ng ibang dynamic movement, buong katawan mo gumalaw. So, paano ka magpa-plateau? O paano magpa-plateau ang muscle mo sa ganung movement? Doon nga ako natataka, bakit hindi nila nalalaman to? Gets mo? So, ibig sabihin, to break the plateau system, ang simple lang, change the workout. The problem is, saan ka na naman lilipat na workout? Kung lahat yan is power, strength, muscle endurance, pare-parehas eh. Bodybuilding, powerlifting, strongman, running, endurance. Pupunta tayo ng triathlon, super endurance naman yun. Pupunta tayo ng CrossFit, hybrid ng power, strength, tsaka endurance. Pinagsama-sama. Saan ka pupunta? Kadalasan doon pare-parehas lang ng workout yun. Pansinin mo, analogy. Kung ano yung meron si CrossFit, meron din sa mga to. Gets mo? So ano nawawala? Ano nawawala? Logic lang. Nawawala kung paano mo gamitin yung katawan mo. Hindi ka magpa-plateau eh. Pag gamit mong katawan mo, hindi ka magpa-plateau. Maniwala ka sa akin. Sana ang kaya mag-sustain ng katawan mo. Body weight lang. At mobilization. To maintain the body that you have. Na hindi ka lalaki, hindi ka liliit. Mobilization lang. Tsaka body weight. Wala ka na ibang workout na makikita. Nang maintain ng katawan. Na fitness hanggang dulo. Wala. Pag nagbuhat ka, lalaki ka na. Gets mo? Kasi mag-build up ka ng muscle eh. Kakain ka ng marami. You need some supply eh. Lalaki muscle mo eh. Nag-wear and tear ka eh. Pag nag-power ka, nag-exert ka ng sobrang lakas ng power. Ano i-expect mo? Naubos energy ka eh. Kain ka na mas marami. Lalo strongman, automatic. Karga ka. Basketball, sports, endurance ka naman. Kukonsumo ka ng sobrang susunog ka. So ibig sabihin, kakain ka na masyadong mataas na carbohydrates. Hindi mo kailangan ng protein. Bakit? Active. Gets mo? Hindi ka naman power eh. Unless rugby ka, magbabago yun. Gets mo na? So ibig sabihin, nakakonekta lahat sa pagkain. 10% lang na napupunta sa workout. Na hindi naiintindihan ng tao, yung 10% na yun, may blind spot ka pa. Kaya hindi nagpa-plateau ka. Gets mo? Kaya nga, natatawa nga ako sa iba, hindi nila nalalaman yung simplicity. Napakasimple lang. Change. If you cannot change, you will not grow. Ganun na kasi yung na. Sana nakuha ng mga viewer ko yung sinabi ko. Okay? So yun yung sagot ko. Workout, change. Pagkain, baguhin mo.
Third question, total nandun naman na tayo sa area ng pagkain. May kinalaman ba yung plateau sa metabolism, metabolic rate ng katawan ng tao, sa food, tapos like workout din? Okay. Actually, nasabi ko na siya dun sa pinake natin. Yun na siya eh. Sinabi ko na siya dun sa tanong mo kanina. Na-diretso ka na nga eh. Nasabi ko na ng buo eh. So, it's all link sa metabolism mo. Sa metabolism mo, is a system. Metabolism is system of the cell. Okay? Sistema yan. Para siyang pathways, yung metabolism. Metabolic rate is different. Yun yung sinasabi ko sa mga tao na hindi naiintindihan kung ano metabolic rate. Okay? Kaya ang alam kasi, nung pumasok din ako ng fitness, how to increase yung metabolism. Ang metabolism kasi, ang pagkakaalam natin, panunaw siya. Panunaw ng katawan mo, paano mo, gaano ka kabilis tumunaw ng pagkain. Kaya nag-interesado talaga ako niyan. Nagpintig talaga yung tenga ko simula ako pumasok ako ng fitness. Inaral ko yan. Yung biology niyan. Yung bumaon ako dyan, may intriga ako bakit ganyan. Pumasok ako ng chemistry. So yun nga, nalaman ko na, okay. So mali yung pagkakaintindi ng tao. Hindi ko sinasabing matalino ko o mataas ang IQ ko. Pero ako naiintindihan ko kasi. Hindi ako nagmamagaling. Naiintindihan ko lang talaga siya. Kaya nga sabi ko, hindi naman ako nagyayabang. Huli na talaga ang Pilipinas when it comes to knowledge sa ganyan. Tino mo, natatawa nga ako. Balik ako doon sa pagkain sa food ah. Bakit nag-up na to? Di ba bumalik ako doon sa liver? Napaka-importante ng liver. Ang tao nakapokus sa muscle. Natatawa nga ako eh. Hindi mo kailangan yan. Kakain ka ng kung ano-ano. Iinom ka ng kung ano-ano. Kung ano-ano pa i-take mo. Hindi nila alam yung consequences kung ano yung itinitake nila. Nagigets mo? Kasi ang katawan mo, tulad yan na sinabi ko, siya rin nag-distribute para sa buong katawan mo. Gets mo? So, ibig sabihin, ang simple lang nung sinasabi ko dito, kung ano yung kinain mo, yun din yung binabalik sa iyo. Gets mo? Nagigets mo ba ako doon? Kasi kung ano yung kinain mo, kung ano yung iniinom mo, yun din yung binabato mo sa'yo. Yun ang nagiging outcome. Parang dagdag lang ako ng ng scene. O ng konting education lang. Alak. Iinom tayo. Okay. Siyempre nga, kalaunan yan, manginginom ka na. Makaka-addict ka eh. Diba? Kung na-addict ka, ang problema niyan, lasinggero na labas mo. Smoke at sigarilyo. Isa ka sa patikim-tikim, isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa lumalim na, hanggang naging smoker ka na. Ngayon, hindi mo na siya mainit. Bakit? Kasi na-addict ka na. Gets mo? So, ibig sabihin, yung pinapasok mo sa katawan mo, lumalabas talaga siya sa sistema. Nakukuha mo ba yung ibig kung sabihin doon sa kinakain, doon sa protein, sa iniinom na creatine, about doon sa liver na tinakain natin last time? Gets mo? Na hindi talaga kailangan ng tao yun. Kasi, ang sabi, kailangan natin ng amino. Oh, bakit? Carbs mo, pag sinunog mo, sugar mo, lahat ng excess ng sugar ng katawan mo, waste yan eh. Amino acid talaga papasok yan. I-store mo sa muscle mo. Protein mo, hindi naman lahat ipapasok sa protein sa muscle mo. Gets mo? Siya nag-decide yan, binabalance niya. Okay. So, doon pa lang, yung pathology is nagbabago, nagiging dysfunction. Okay? So, hindi mo talaga malalaman kung saan way nanggagaling yung problema when it comes to plateau system, kung ano pa yung mga sakit mo. Kasi hindi mo mahanap kung saan siya naman. Pero, I suggest, malalaman mo na siya kung saan ngayon. Ano ba yung pinakamalaki na portion?
So, yung sagot is nandun sa 70%. May dadagdag pa ako. Kung bakit yung mga nagtatanong sa akin, dito ko nasasagutin. Kasi dadagdag ko lang kasi nasagot ko na rin naman yung isa eh. May nagtanong sa akin, nasa Australia siya, nagko-consult sa akin. Natawa ako. Sabi niya, Coach, Kevin, so ano yung mga bawal kung kainin? Sabi ko, oh, ang simple naman sinabi ko. Eto, hindi siya bawal. Iwasan mo siya. So may pamalit dyan, ibig sabihin. Bakit? May papalitan ka lang. Walang bawal. Nakita mo naman ako, kumakain ako, di ba? Si sweets ako. Kumakain ako matamis. Kumakain ako ng maalat. Nakikita mo naman. Baka may mali lang sa kinakain. Ano ba ang pagkain? Pagkakaintindi mo lang, sa'yo lang, ikaw lang. Walang tama, no right or wrong. Bigyan mo lang ako ng ano, bago tayo mag-end ng ano natin sa talk na to. Bigyan mo ako ng idea kung ano yung pagkain. Sa'yo sa'yo. Essential needs. You can live without. Pagkain. Bibigyan ko ang mga viewer ko ng knowledge. Search nyo kung ano meaning ng pagkain, ng food. Comment nyo sa section ko, pwede nyo akong personal message. Ibig sabihin pa nag-reply ako, tama yung sagot mo, o malapit ka na doon sa meaning kung ano yung pagkain. Pag hindi ako nag-reply, ibig sabihin, kung saan-saan nyo lang sinerge yan. Kasi pupusta ako, kahit ChatGPT 5, hindi ilalabas yung meaning ng kung ano ang meaning talaga ng pagkain. Kung ano yung mababasa mo sa Google, Safari, ano pa ba? Mga internet, wala. Lahat yan, name it. Magiging mali lang ang ano nyo. Ano ang meaning ng food? So wala nang naka-next dyan? Yeah. So, okay.